Nakarating na sina Ash at ang kanyang mga kaibigan sa Laveridge Town. Kumain si May ng isang tanyag na pagkain sa Laveridge Town at binigyan din si Pikachu na nagustuhan naman ito. Nakakita sila ng mga taong nagpapabaon sa buhangin na sinasabing nakakapawi ng pagod. Gusto ni na Max, Brock, at May na subukan ng sandbath pero hindi sila pinayagan ni Ash dahil gusto nitong unahin nila ang kanyang gym battle. Sumang-ayon sina Max at Brock kaya naman nadismaya si May. Dumating din sa Laveridge Town ng Team Rocket na pagod na pagod. Naalala ni James na sikat ang bayang ito dahil sa mga hot spring. Sa tuwa ni Jessie, pumunta agad sila sa isang hot spring pero habang nag-e-enjoy si Jessie, hindi naman ganoon kasigla sina James at Meowth. Sinabi ni Meowth na marami silang mas mahalagang dapat gawin pero giit ni Jessie, kailangan din nilang mag-recharge at mag-enjoy muna sa buhay. Nakarating ang mga bida sa gym pero wala silang nakitang tao roon. Biglang may isang babaeng patakbong lumapit habang sumisigaw ng mainit. Pinagamit ni Brock si Mudkip ng water gun sa babae na huminto sa pagtakbo. Hinubad ng babae ang kanyang berdeng jacket at nagpasalamat kay Brock na kinilig naman at sinubukang dumiskarte pero hinila siya palayo ni Max. Nagtanong sina Ash at May kung paano nagliyab ang damit ng babae. Ipinaliwanag ng babae na nagsasanay siya kasama sina Meg at Mug, ang kanyang mga slugma, at aksidente siyang nasunog ng kanilang flamethrower. Nagtanong ang babae kung anong ginagawa ng mga bida roon. Sumagot si Ash na naroon siya para sa isang gym battle na ikinatuwa ng babae dahil mayroon siyang bagong challenger. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Flannery, ang gym leader, bagaman naalala ni Brock na ang gym leader ay isang lalaking nagngangalang Mr. Moore. Inilabas ni Flannery ang kanyang torkoal, binigyan ito ng uling na kinain naman ito at nagbuga ng usok. Sinimulan ni Flannery ang laban na ikinatuwa ni Ash pero ipinaalala ni Max na kailangan nilang maglaban sa isang opisyal na battlefield. Pagkarating nila sa battlefield, nagulat ang lahat dahil puno ito ng mga butas. Ipinaliwanag ni Flannery na ang huli niyang challenger ay mahilig gumamit ng move na dig at nakalimutan niyang linisin ang battlefield dahil masyado siyang nakatutok sa pagsasanay. Binigyan ni Flannery ng inumin ang mga bida at nagtanong naman si Max kung ano ang mga patakaran sa gym. Naalala ni Flannery na madalas magpalit ng rules ang kanyang lolo kaya naman nagduda si Max kung tunay bang gym leader si Flannery na sinabi naman ni May na hindi magalang na itanong. Buong pagmamalaking ipinaliwanag ni Flannery na 3 araw pa lang siyang gym leader bilang kahalili ng kanyang lolo na si Mr. Moore. Sinabi ni Flannery na si Mr. Moore ay isang malakas na trainer kasama ang kanyang Typhlosion, pero kamakailan lang ay nagsimula itong magsulat at magbasa ng mga Pokemon poetry. Siya at ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay bumuo ng club at nagbasa ng libro ni Gavin, isang kaibigan ni Mr. Moore, na naging bestseller sa mga matatanda. Dahil sa inspirasyong dala ng libro, nagpa siya si Mr. Moore na maglakbay para maging isang mahusay na Pokemon poet at iniwan si Flannery para mamahala sa gym. Ipinapaalala ni Max ang sinabi ng kanyang ama na ang gym leader ay may pananagutan din na lumikha ng tamang kapaligiran para sa isang laban. Humingi ng paumanhin si May at ipinaliwanag na ang kanyang ama ay ang gym leader na si Norman na ikinamangha ni Flannery. Matapos sabihing isa rin siyang gym leader, sinubukang dumiskarte uli ni Brock pero pinigilan na naman siya ni Max. Nagpa siya silang lahat na tumulong sa paglilinis ng gym at nanalangin si Flannery na sana ay binabantayan siya ng kanyang lolo. Gayunpaman, hindi naman nakalayo sa Laveridge Town si Mr. Moore dahil nag-aalala siya para kay Flannery. Biglang nagtago si Mr. Moore nang marinig ang pagdating ng ilan sa kanyang mga kaibigan na nagtataka kung gaano nakalayo ang narating ni Mr. Moore at anong mga tula na ang isinulat nito. Humingi ng paumanhin si Flannery sa kalat at sinabing balak naman talaga niyang linisin ito, pero sinabi ng mga bida na ayos lang dahil mas mapapabilis ang laban ni Ash sa ganitong paraan. Si Mr. Moore, na nakabalat kayo, ay nanonood sa mga nangyayari at nahihiya dahil hindi pa nalilinis ni Flannery ang battlefield. Nagmamanman din ng Team Rocket sa gym at napansin ni James ang isang torkoal. Inisip ni Meowth na ibibigay nila ang torkoal sa boss para magsilbing pansin din ng mga kandila, paputok, barbecue, at tuwing may brownout, kahit na nag-aalinlangan si James dahil maaari naman silang gumamit ng lighter. Biglang napansin ng Team Rocket at ni Mr. Moore ang isa't isa at agad silang nagtakbuhan palayo. Habang nagpapahinga sa paglilinis, nagtaka si Max tungkol sa mga badge na ibibigay ni Flannery. Kahit iginiit ni Flannery na hindi siya magpapatalo, sinabi ni Brock na dapat ay may nakahanda pa rin siyang badge kung sakali. Hinanap nila ang lalagyan ng mga badge na ikinainis ni Mr. Moore dahil hindi alam ni Flannery kung nasaan ang mga ito dahil inililipat-lipat niya ang mga ito para hindi manakaw. Sa halip si Mr. Moore, sa isa pang disguise, ay lumapit kay Flannery at nagtanong kung nasaan ang banyo. Sinundan ni Flannery ang lalaki at nang makapasok sa banyo, itinuro nito ang safe kung nasaan ang mga gym badge. Natuwa si Flannery habang lumabas naman ang lalaki sa silid.
Nagtaka ang mga bida kung sino ang lalaki na kinakabahang ngumiti at nagtatakbo palayo. Ipinakita ni Flannery sa mga bida ang mga hit badge at napagtantong kailangan na niyang maging mas maayos sa gamit. Bumalik silang lahat sa paglilinis ng battlefield pero napagtanto nilang kailangan nila ng isang judge. Ipinaliwanag ni Flannery na noong narito pa ang kanyang lolo, mayroon itong estudyante na nagsisilbing referee, pero dahil wala na si Mr. Moore, nagbakasyon din ang estudyante. Biglang lumitaw uli si Mr. Moore na nakabalat kayo bilang judge at nag-alok na tumulong sa pag-aayos ng field at maging referee sa pagsasabing pinapunta siya roon ni Mr. Moore. Natuwa si Flannery na inaalagaan siya ng kanyang lolo, pero inisip ni Max na dapat sana ay inihanda muna si Flannery ng kanyang lolo bago umalis. Habang nag-aayos sa battlefield, sinabi ni Max na iresponsable si Mr. Moore dahil iniwan itong hindi handa si Flannery. Biglang lumitaw din ang Team Rocket na nakabalat kayo at nag-alok na tumulong sa maintenance ng gym. Napansin ng Team Rocket at ni Mr. Moore ang isa't isa at parehong nagtaka kung bakit sila naroon. Habang ang lahat ay abala, ninakaw ng Team Rocket ang torkol ni Flannery pero nakita sila ng judge. Tinanggal na ng Team Rocket ang kanilang mga disguise at binanggit ang kanilang motto. Pagkatapos, inilabas ni Jessie ang Survivor na gumamit ng haze. Dahil lumabo ang paningin ng lahat, nakatakas ang Team Rocket. Hinabol ng lahat ang Team Rocket na tumatakas gamit ang kanilang balon. Ilalabas sana ni Ash si Tailo, pero ang judge ang naglabas ng Wingull. Napagtanto ni Flannery na ang kanyang lolo ay may katulad na Wingull gaya ng sa judge na ito. Binutasan ng Wingull ang balon, kaya bumagsak ang Team Rocket. Ilalabas sana ni Ash si Corfish, pero inilabas ni Mr. Moore ang kanyang Typhlosion para labanan ang Survivor at Cacnea ng Team Rocket na yumakap kay James. Gumamit ang Survivor ng Poison Tail na tumama sa Typhlosion, na gumanti naman ng tackle. Gumamit ang Cacnea ng Pin Missile, pero inilabas ni Flannery si Mug, na gumamit ng Ember para kontrahin ang atake. Gumamit ang Typhlosion ng Flame Wheel na nakasunog sa Cacnea. Gagamit sana ang Survivor ng Wrap, pero nalamon ito ng Flamethrower ng Typhlosion. Habang nagpapatuloy ang labanan, palihim na pumunta sina Max at May sa balon para kunin ang torkol mula sa bag. Napansin ito ni Meowth at sinubukang atakihin sina May at Max, pero pinagamit ni Flannery si Mag ng flamethrower na nagpatilapon kay Meowth. Umatake ang Cacnea gamit ang Needle Arm at ang Survivor naman ay gamit ang Bite, pero pareho silang tinamaan ng flamethrower ni Mag. Maya-maya lang, biglang nag-evolve si Mag sa isang Magcargo. Nag-cheer sina Flannery at Mr. Moore at napagtanto na ni Flannery na ang judge ay ang kanyang lolo mismo. Nakita ni Mr. Moore na nabuko na ang kanyang disguise na nagpagulo naman sa isip ng Team Rocket kung bakit pa siya nagpanggap para magmanman sa sarili niyang bahay. Gayunpaman, nagpakawala ang Cacnea ng Pin Missile pero gumamit ang Typhlosion at si Mag ng Flamethrower na nagpabagsak sa Team Rocket at tuluyan silang lumipad palayo dahil sa Thunderbolt ni Pikachu. Tinanong ni Flannery ang kanyang lolo kung bakit ito bumalik. Sumagot si Mr. Moore na nag-aalala siya sa kanyang apo, kaya naman muling ipinunto ni Max na dapat sana ay inihanda muna niya si Flannery sa posisyong ito bago siya umalis. Sa gym, tinapos ng grupo ang pag-aayos sa battlefield. Nangako si Mr. Moore na ang laban ni Ash ay gaganapin bukas, pero nag-alok muna siya ng sandbath na ikinatuwa ni na May at Max. Sinubukan uli ni Brock na dumiskarte kay Flannery, pero hinila na naman ni Max ang kanyang tenga. Lahat sila ay nagpahinga sa buhangin, pero parehong nagpahayag sina Ash at Flannery ng kanilang kagustuhang maglaban bukas. Dahil dito, nakakuha ng inspirasyon si Mr. Moore para sumulat ng isang tula. Bumalik ang mga bida sa Leverage Gym, kung saan umaasa si Ash na makuha ang hit badge. Nagtanong si Brock kung may estratehiya ba si Ash. Kinumpirma ito ni Ash dahil alam nilang lahat na ang mga Pokemon ni Flannery ay mga Fire-type. Inilabas ni Ash si Corfish na siguradong gagamitin niya sa buong laban. Habang nasa battlefield sina Ash at Flannery, ipinahayag ni Mr. Moore na magsisimula na ang laban sa pagitan ni Ash at ng bagong gym leader na si Flannery. Nagreklamo si Flannery sa kanyang lolo dahil tinawag siyang bagong gym leader, pero iginiit ni Mr. Moore na kailangan siyang irespeto at tawaging judge sa buong laban. Ipinaliwanag ni Mr. Moore na maaaring magpalit ng Pokemon ang challenger sa laban na ikinainis ni Flannery. Alam ng mga kaibigan ni Ash na matagal na niyang gusto ang isang gym battle, habang iniisip naman ni Ash na magiging madali ang panalong ito dahil ito ang unang laban ni Flannery bilang gym leader. Inilabas ni Flannery si Mug, ang kanyang Magcargo, at si Ash naman ay ang kanyang Corfish. Nag-eespiya ang Team Rocket sa gym battle at nagpa siya silang humukay ng butas para nakawin sina Pikachu at Magcargo. Naramdaman ni James na nagawa na nila ito nina Jessie at Meowth noon, pero sinabihan siya nina Jessie at Meowth na magsimula na sa paghuhukay. Nagsimula si Corfish gamit ang Bubble Beam na tumama kay Mag. Gumamit si Mag ng Flamethrower, bagaman gumamit si Corfish ng Harden para protektahan ang sarili.
Sa kabila ng babala ni Brock, sinabi ni Ash na kontrolado niya ang laban, na nagpagalit kay Flannery. Gumamit si Corfish ng Bubble Beam, pero nagmintis ito dahil sa double team ni Mag. Pinagamit ni Ash si Corfish ng Bubble Beam sa mga ilusyon at nagawang tamaan ang totoong Mag-Cargo. Naalala ni Flannery ang sinabi ng kanyang lolo na dapat manatiling mahinahon dahil kung hindi ay makakagawa siya ng maling desisyon. Gayunpaman, natutulog siya noon at biglang nagising matapos siyang sigawan ng kanyang lolo para malaman kung naririnig ba siya nito. Pinagamit ni Flannery si Mag ng Reflect bago pa man gumamit si Corfish ng Vice Grip. Gumamit si Mag ng Sandstorm na nagpatalsik kay Corfish na gumamit naman ng Bubble Beam. Gumamit si Mag ng Sandstorm para mapigilan ang atake at maitulak palayo si Corfish. Pinagamit ni Ash si Corfish ng Crab Hammer para makalusot sa Sandstorm. Inutusan ni Flannery si Mag na umiwas, pero nabigo ito at natalo ng Crab Hammer. Ibinalik ni Flannery si Mag, habang masaya naman sina Corfish at Ash dahil nanalo sila sa laban. Samantala, naghuhukay naman ng tunnel ang Team Rocket. Tinamaan nila ang isang tubo ng tubig na nagbuga ng malakas na agos at nagpatalsik sa Team Rocket. Inilabas ni Flannery si Meg, ang kanyang slugma, habang ibinalik naman ni Ash si Corfish. Nagtaka si May kung bakit ibinalik ni Ash ang Corfish, pero sumang-ayon sina Max at Brock na bahagi ito ng estratehiya ni Ash. Inilabas ni Ash si Trico, na ikinalito ni May at Brock. Gumamit si Meg ng flamethrower na iniwasan naman ni Trico. Umatake si Trico gamit ang quick attack, pero naharangan ito ng reflect na aktibo pa rin. Iniwasan ni Trico ang attacking flamethrower at umatake gamit ang pound, pero napigilan pa rin ito dahil sa reflect, kaya nagpa siya si Ash na mag-focus sa pagsira sa move na reflect. Gumamit si Meg ng smog na bumalat sa battlefield, habang nakikita naman ni Mr. Moore na nagkakaroon na ng kumpiyansa si Flannery. Sinubukang gumamit ni Trico ng bullet seed pero nagmintis ito. Gumamit si Meg ng body slam para daganan si Trico, na gumamit naman ng bullet seed para maitulak palayo si Meg. Gumamit si Meg ng flamethrower at iniwasan ito ni Trico, pero napaso ang binti nito dahil sa sobrang init. Ibinalik ni Ash si Trico sa Pokeball nito at inilabas uli ang Corfish. Gumamit si Meg ng smog, pero gumamit si Corfish ng Crab Hammer habang umiikot para alisin ang usok. Sinubukang gumamit ni Corfish ng Vice Grip, pero tinamaan ito ng yan ni Meg. Naging dahilan ito para huminto ang Corfish at makatulog, kaya nakita ni Mr. Moore na nakalamang na si Flannery. Gumamit si Meg ng flamethrower na nakasunog kay Corfish, pero hindi ito nagising, kaya ibinalik na lang ito ni Ash. Nagpa siya si Pikachu na lumaban, kaya ipinasok siya ni Ash sa laban. Agad na gumamit si Meg ng flamethrower na iniwasan naman ni Pikachu. Gumamit si Pikachu ng quick attack at bagaman hindi ito tumama ng direkta, nagawa naman itong sirain ng reflect. Gumamit si Meg ng smog para balutin ang kanyang sarili sa usok. Naramdaman ni Pikachu kung nasaan si Meg at umatake gamit ang Iron Tail. Gayunpaman, umiwas si Meg at nasunog si Pikachu gamit ang flamethrower. Pinagamit ni Ash si Pikachu ng Thunderbolt at tumama ito sa ulap ng smog na nakasakit kay Meg. Sinubukang gumamit ni Meg ng yan, pero gumamit si Pikachu ng quick attack para mapigilan ito, at sinundan ng Thunder para talunin si Meg. Habang ibinabalik ni Flannery si Meg, umasa si Mr. Moore na matututo si Flannery na huwag magpabaya, kahit pakiramdam niya ay lamang siya, at dapat din niyang pagtrabahuhan ng panalo hanggang sa matapos ang laban. Sa ibang lugar, lumapag ang Team Rocket sa isang natural na hot spring. Nagmungkahi si Meowth na bigyan ng boss ng isang hot spring para makapag-relax ito sa gitna ng snowstorm matapos magalit sa kanyang mga palpak na tauhan na nagpaisip sa kanila na baka makakuha sila ng promotion. Para sa kanyang huling Pokemon, inilabas ni Flannery ang Torkoal. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero gumamit ang Torkoal ng Iron Defense para i-deflect ang atake. Nagbuga ang Torkoal ng flamethrower na iniwasan ni Pikachu na sumubok namang gumamit ng Iron Tail, pero gumamit ang Torkoal ng Iron Defense para protektahan ang sarili. Nagpakawala ang Torkoal ng Sludge Bomb at nagawang tamaan si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Thunder, bagaman gumamit na naman ang Torkoal ng Iron Defense para protektahan ang sarili. Para tapusin si Pikachu, gumamit ang Torkoal ng Overheat na direktang tumama kay Pikachu at naging sanhi ng pagkahimatay nito. Idineklara ni Judge Moore ang Torkoal bilang panalo sa ikatlong round. Inilabas ni Ash si Trico na nagdurusa pa rin sa pagkapaso nito. Inulit ng Torkoal ang attacking overheat na naging dahilan ng pagkatalo ni Trico. Gayunpaman, napansin ng Team Rocket na may iba pang nasa hot spring, kaya sumigaw si Meowth na sa kanila ang hot spring na yon. Pero nalaman nilang mga Ursaring ang nasa hot spring na nagpatalsik sa kanila. Dahil wala nang ibang pagpipilian, inilabas ni Ash ang kanyang natutulog na Corfish at sinubukang gisingin ito. Gumamit ang Torkoal ng overheat na nakasunog kay Corfish na tulog pa rin.
Ipinaliwanag ni Brock na humihina ang overheat habang mas madalas itong ginagamit dahil hindi nito natalo ang Corfish. Nagbuga ang Torkoal ng flamethrower na nakasakit kay Corfish na naging dahilan ng paggising nito. Gumamit si Corfish ng Vice Grip, bagaman gumamit ang Torkoal ng Iron Defense para harangan ang atake at gumanti gamit ang Sludge Bomb na nakasugat kay Corfish. Gumamit si Corfish ng Crab Hammer, pero gumamit ang Torkoal ng Iron Defense. Nag-isip si Ash kung paano mapapalabas ang Torkoal at nagkaroon siya ng ideya. Gagamit si Corfish ng Crab Hammer, kaya inulit ng Torkoal ang move na Iron Defense. Sa pagkakataong ito, tinamaan ni Corfish ang Torkoal sa gilid ng shell nito na naging dahilan para umikot ang Torkoal at mahilo. Nagpakawala si Corfish ng Bubble Beam na agad na tumalo sa Torkoal, kaya si Ash ang naging panalo sa gym match. Ibinalik ni Flannery ang Torkoal at sinabing alam niyang ginawa nito ang kanyang makakaya. Ipinaliwanag ni Mr. Moore kay Flannery na hindi siya natutong manatiling mahinahon sa laban at masyado siyang nagmamadali. Gayunpaman, masaya siya dahil nagpakita si Flannery ng isang magandang laban at sinabing alam niyang magiging isang magaling na gym leader ito. Nangako si Flannery na mag-aaral pa at magiging isang gym leader na ipagmamalaki ng kanyang lolo. Nilapitan ni Flannery si Ash at binati sa kanyang pagkapanalo, sinabi na iyon ay isang napakagandang laban at ibinigay sa kanya ang hit badge. Heat badge! Pikachu!